Dear Ombra, tawagin niyo na lamang po akong Roy. Taga diri ko sa Davao, 31 years old, call center agent. Gusto ko lang i-share tong experience ko kay basin makatabang ni sa uban nga nagapangita og barato nga apartment. Alam mo Ombra, nung una ko talagang nakita tong apartment na to dito sa Ecoland, parang jackpot. 4,000 lang kasi yung renta. Solo unit, may sariling CR, may maliit na kitchen, tapos may sala pa kahit papaano. Malapit pa sa terminal kaya okay para sa schedule ko sa call center. Graveyard shift kasi ako. Wala pa masyadong gamit that time. Dala ko lang yung foam, rice cooker, at electric fan. Wala pa akong ref, wala pa ding TV. Pero ayos lang. Kasi ang hanap ko lang naman ay matutulugan at mapagpapahingahan. First night ko doon, tahimik, walang ingay, pero may amoy. Alam mo yung parang lumang kahoy na basa. Hindi mabaho pero hindi rin komportable sa ilong. Sabi ko sa sarili ko, baka dahil matagal na walang nakatira. Mga bandang alauna ng madaling araw, kakatapos ko lang maghapunan ay nahiga na ako. Tapos may narinig akong kaluskos. Yung tipong parang may nagagasgas ng kuko sa sahig. Pusa siguro sabi ko. Alam mo naman dito sa Davao, kahit saan may gala na pusa o aso. Kaya hinayaan ko na lang. Pero Umbra, nung mga sumunod na gabi, parang hindi lang basta pusa. Kasi yung kaluskos, parang may ritmo. Hindi yung normal na lakad. Parang bata na naglalaro. Tapos biglang titigil. Minsan pa nga, maririnig mo sa may sulok lang ng kwarto. Pero pagtingin ko, wala naman. Sinubukan kong wag pansinin. Work, uwi, kain, tulog. Paulit-ulit lang. Pero minsan, pag napapikit na ako, nararamdaman ko yung biglaang kabog ng dibdib ko. Yung tipong parang may nakatingin sa'yo kahit mag-isa ka lang. May isang gabi pa, nakaidlip na ako. Tapos, parang may gumapang sa higaan ko. Hindi naman malakas, pero mararamdaman mo. Parang maliit lang na nilalang. Pagdilat ko, wala naman. Wala ring pusa. Wala ring bukas na bintana. Tapos eto pa. Ilang araw pa lang ako doon, may nararamdaman na akong panlalamig sa may paanan ko habang natutulog. Hindi yung lamig ng aircon ha, kasi wala nga akong aircon. Lamig na parang dampi na yelo. Pero wala kang makikita. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako. Baka hallucination lang dahil sa puyat. Alam mo na, graveyard shift, kulang sa tulog. Pero deep inside, alam kong may mali. Kinaumagahan, tinanong ko yung landlady kung may history ba yung unit, kung may nangyari ba dati. Pero ang sabi lang niya, ay sir, wala man sir, normal lang na unit. Murag ikaw pa gani pinakaunang nakatira ulit diha after pila ka buwan. Pero Umbra, hindi ko alam kung bakit ang bigat ng pakiramdam ko. Parang kahit tanghali, kahit maliwanag, parang may malamig pa rin sa loob. Tahimik. Masyadong tahimik para sa isang apartment complex. Ewan ko ba Umbra, pero simula nung gabi na yun, parang ayoko nang matulog mag-isa. Pero wala eh. Di ko naman pwedeng sabihan yung tropa kong makitulog ako. Baka pagtawanan pa ako. Hanggang sa isang gabi,
Doon na nagsimula ang totoong takot. Umbra, akala ko nung una, puro takot-takot lang ako sa isip ko. Pero nung gabi na yon, doon na talaga ako nangilabot. Pagkatapos ng mga kaluskos, sinanay ko na lang ang sarili ko. Sanay naman kami sa puyat sa call center, so kahit papaano, hindi ako agad-agad matulog pag uwi. Madalas ako nanonood ng YouTube sa phone. Minsan, magmo-mobile games pa habang hinihintay yung antok. Isang gabi, day off ko. Sumaaga ako natulog. Around 10 p.m. Wala pang 2 oras akong tulog nung bigla akong nagising. Parang may humawak sa paa ko. Maliit lang yung kamay. Hindi kamay ng matanda. Hindi kamay ng normal na tao. Parang kamay ng isang bata. Hindi siya mahigpit. Pero ramdam mo yung lamig. Yung tipong dumampi lang tapos biglang nawala. Sa sobrang bilis, akala ko guni-guni lang. Pero umbra, tumayo ako bigla. Binuksan ko yung mga ilaw. Pero wala. Pagtingin ko sa ilalim ng kama, madilim. Pero wala naman akong nakita. Tapos sinilip ko yung pintuan. Nakalak rin. Yung bintana, sarado. Wala ring pusa. Wala ring kahit anong hayop. Tahimik ang buong kwarto. Pero yung dibdib ko, parang may martilyo. Pinilit ko na lang bumalik sa pagtulog. Pero ilang minuto lang, narinig ko ulit yung kaluskos. Parang nilalaro yung kahoy sa ilalim ng kama ko. At minsan, parang may kinakamot sa sahig. Gumapang ako paunti-unti. Nilapit ko ang tenga ko sa sahig. Tapos umbra, may narinig akong boses ng isang bata. Pabulong, mahina. Wala ka, kuya. Tumayo ako agad. Napamura ako. Di ako makasigaw. Nanginginig lang ako sa tabi ng kama. Yakap-yakap yung unan ko na parang bata. Wala na akong lakas lumabas. Wala akong kasama. Gusto ko na sanang umalis. Pero anong oras na? Saan ako pupunta ng 10 oras ng gabi? Nagbabad ako sa banyo. Nakaupo lang. Binuksan ko yung tubig para may ibang ingay. Doon ako nakatulog, nakasandal sa pader. Takot na takot. Pagkatapos nung gabi na may humawak sa paa ko, hindi na ako bumalik sa kama. Doon na ako natutulog sa maliit na sofa sa sala. Parang bata. May bukas na ilaw. May radyo na naka-low volume para may tunog lang. Hindi na ako makatulog ng buo. Laging putol-putol. Laging parang may nakamasid. Umabot ako sa point na bumili ako ng rock salt at Bible. Tapos naglagay ako ng bawang sa bintana. Di naman ako sobrang relihiyoso. Pero nung mga panahong yon, lahat na sinusubukan ko. Kahit sabi nila wala lang yan. Hindi normal yung naranasan ko. Nag-message ako sa FB ng dating landlady. Tinanong ko kung sino ba yung huling nangupahan. Sabi niya, may pamilya raw na dati tumira doon. Lalaki, babae, at isang anak na lalaki. Pero umbra, bigla siyang nag-reply ulit. Pero sir, ayaw lang sana namin ikalat. Pero yung anak nila biglang nawala. Hangtod karon, wala pa nakitaan. Natigilan ako. Hindi ko na kinaya. Parang bigla akong nilamig sa kinauupuan ko. Hindi ko na tinapos ang shift ko noon. Nag-leave ako. Nag-overnight sa tropa kong taga Matina.
Hindi ko muna sinabi ang totoo, baka isipin nila na nagloloko ako. Pero nung bumalik ako para kumuha ng gamit, yun ang pinaka hindi ko makakalimutan. Pagbukas ko ng pinto, Umbra, maayos pa lahat. Walang kalat. Pero paglingon ko sa kama, yung foam, nakalabas ang ilalim. At sa mismong gilid ng kahoy ng kama, may maliliit na gasgas. Parang kukong kinamot. Maliliit, mababaw. Pero marami. Lumapit ako. Pinilit kong silipin. Hinawi ko yung foam. At Umbra, may isang piraso ng laruan. Isang rubber duck. Halatang luma na. Maalikabok. Hindi naman to sa akin. Hindi ko dinala yun. Nilapitan ko agad si Manong Guard ng compound. Tinanong ko kung may naririnig o nababalitaan na kakaiba. Sabi niya, "Ay sir, kung ako sa imo, mangita na lang ko og laing matulugan. Dili man ang pinakauna pa karon." Biglang nanlamig ulit ang likod ko. So hindi lang pala ako ang nakaramdam. Pero ang masama, Umbra, hindi pa ito ang pinakagrabe. Kasi nung gabi, bago ako tuluyang lumipat, bumalik siya. Akala ko, tapos na. Akala ko nung umalis ako sa apartment na yun, kasama ko na rin lahat ng takot. Pero Umbra, hindi lang pala ganun kasimple. Dahil nga napilitan akong bumalik, kukunin ko yung mga natira kong gamit, yung laptop, ilang damit at isang kahon ng mga papeles. Naghaling tapat ako bumalik kasi sabi ko sa sarili ko, walang multo pag may araw. Tatawanan mo lang siguro ako, pero yun talaga ang iniisip ko nun. Para akong bata, Umbra, matapang lang pag maliwanag. Pagpasok ko, tahimik ang unit. Walang kakaiba sa simula. Maliwanag, maaraw. Kahit may kaunting amoy ng kulob, okay lang. Mabilis ako. Hindi na ako nagtagal. Pero nung padulo na habang kinukuha ko yung sapatos ko sa ilalim ng lamesa, may gumalaw sa loob ng kwarto. Parang mahinang kaluskos. Sabi ko sa sarili ko, baka hangin lang. Pero nung lumingon ako, nakabukas ang pinto. Alam kong isinara ko yun. Nakapadlak pa nga nung dumating ako. Nilapitan ko. Dahan-dahan. Yung puso ko parang namartilyo ulit. Ang bigat ng dibdib ko. May kaba pero nilalabanan ko. Pero nung sumilip na ako sa loob, wala. Tahimik. Walang tao. Walang bata. Habang nakatalikod ako para isara yung pinto, may bumulong sa mismong tainga ko. Kuya, wala ka. Tumakbo ako palabas. Walang lingon-lingon. Bit-bit ko lang yung bag ko. Di ko na kinuha yung ibang gamit. Isinumpa ko sa sarili ko. Hindi na ako babalik dito kahit kailan. Pero akala ko, doon na natapos. Nung mga sumunod na gabi, nasa bago na akong inuupahan. Malapit na sa trabaho ko. Mas maaliwalas, mas tahimik. Pero nung pangatlong gabi ko doon, nasa higaan ako. May narinig akong maliit na kaluskos sa ilalim ng kama. Bago pa ako bumangon, bago ko pa tignan. May malamig na kamay na humawak sa paa ko. Katulad nung dati. Hindi ako makagalaw.
Hindi ako makasigaw. At sa dilim ng kwarto ko, may isang laruan na dahan-dahang gumulong mula sa ilalim ng kama. Yung rubber duck na nakita ko. Minsan pala, Umbra, may mga bagay na hindi mo na basta-basta matatakasan. Kahit anong layo mo, kahit ilang beses mong iwan. Pagkatapos nung gabing yun, hindi na ako muling lumipat. Wala nang saysay eh. Kahit saan ako pumunta, may dala akong takot. Hindi dahil sa multo, kundi dahil sa pakiramdam na hindi na ako nag-iisa. Yung tipong kahit mag-isa kang kumakain, parang may nanunood sa'yo. Habang naliligo, may aninong dumarampi sa salamin. Pagtulog ka na, parang may batang humihinga sa tabi mo. At tinanggap ko na, naging mas malinaw ang lahat. Habang pauwi ako galing night shift, nag-CR ako sa terminal. Pagtingin ko sa salamin, habang naguhugas ng kamay, may nakita akong maliit na silhouette sa likod ko. Bata, nakayuko lang, nakaputing sando, walang mukha, parang anino lang ng alaala. Paglingon ko, wala. Pero hindi na ako tumakbo. Hindi na ako sumigaw. Hindi ko alam kung ako'y nasisiraan na ng bait o baka tinanggap ko na lang na kung saan man ako magpunta, kasama ko na siya. Minsan bago ako matulog, naririnig ko pa rin yung mahihinang bulong. Kuya, hindi na ako magdula. Gusto lang na ako. Ako'y kuyog. Kaya ngayon, Umbra, pag tinatanong nila kung bakit parang antukin na ako palagi, kung bakit may bigla akong titig sa kawalan, ang sagot ko na lang, wala lang. Sanay na akong may kasama, kahit hindi naman dapat.